Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 3, Week 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagkalinga sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin na isa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pag-aalaga sa persons with disability o PWD at mga taong may natatanging kondisyon. Mga kasanayan at layunin. A. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng pagkalinga sa kapwa. B. Naipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa ay bahagi ng sariling tungkulin na tumutulong bilang pagbibigay halaga sa buhay ayon sa kakayahan. C. Nailalapat ang mga kilos ng pagkalinga sa kapwa nang may pagsasaalang-alang sa kaangkupan ng sitwasyon. Unang araw. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga tanong tungkol sa sakit na nararanasan ng matatanda at ang masasamang epekto nito sa kalusugan. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang tamang sagot at isulat ito sa kahon. Kalimitang sakit ng matatanda. Sagot, diabetes. Ano ang epekto nito sa kalusugan? Sagot, matagal gumaling. Kapag hindi gumaling, maaari kang maging ano? Sagot, taong may kapansanan. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at pagdidikit sa pisara. Unang mensahe, pagpapakita ng pagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa. Ikalawang mensahe, PWD at taong may natatanging kondisyon. Ikatlong mensahe, Republic Act No. 07277. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Sagot, pagtulong sa isang taong may kapansanan na makatuwid sa kalsada at makasakay sa pampublikong sasakyan. Piliin sa mga kaklase ang may pinakamagandang sagot. Kaugnay na paksa bilang 3, pagkilala sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga. Ikalawang araw. Panuto, ayusin ang malalaking titik upang mabuo ang susing salitang nakasaad sa opisyal na pagpapahayag ng alituntunin ng batas, RA 07277. Unang alituntunin ng batas. Tamang sagot, kapansanan, lipunan, magbibigay, suporta, at kagalingan. Ikalawang alituntunin ng batas. Tamang sagot,
magpatibay, patakarang, rehabilitasyon, pagpapaunlad, at pag-asa. Ikatlong alituntunin ng batas. Tamang sagot, paunlarin, kakayahan, potensyal, makisabay, at pagkakataon. Narito ang eksaktong sagot. Unang alituntunin ng batas. Ang mga taong may kapansanan ay bahagi ng lipunan ng Pilipinas. Kaya ang Estado ay magbibigay ng buong suporta sa pagpapaunlad ng kabuuang kagalingan ng mga taong may kapansanan. Ikalawang alituntunin ng batas. Sa layuning ito, dapat ay mapagtibay ang patakarang nagsusulong sa rehabilitasyon, pagpapaunlad, at pagbibigay ng pag-asa sa mga taong may kapansanan. Ikatlong alituntunin ng batas. Dapat nilang paunlarin ang kanilang mga kakayahan at potensyal upang sila'y makasabay ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Tama o mali? Isulat ang tama sapat lang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sapat lang kung ang pangungusap ay mali. 1. Kahit may kapansanan, pwede kang maging bayani at modelo ng taong bayan. Sagot: tama. Ang bayaning si Apolinario Mabini ay ang utak ng himagsikan kahit lumpo. 2. Lahat ng tao sa lipunan ay mapagkalinga ng kapwa. Sagot: mali. Hindi lahat ay mapagkalinga. 3. Magbibigay ng tulong ang kaibigan sa abot ng kanyang makakaya. Sagot: tama. Magbibigay talaga ng tulong kaya tinawag na kaibigan. 4. Ang tunay na suporta ay unang nakikita sa pamilya. Sagot: tama. Suporta ng magulang na tunay. 5. Kagalingan ng may sakit ang tinutulungan ng Magna Carta for Disabled Persons. Sagot: mali. PWD at hindi ang may sakit. 6. Ang mga patakarang pang PWD ay susundin lamang ng PWD. Sagot: tama. 7. Ang rehabilitasyon ay paraan upang huwag makita ang mga taong may kapansanan. Sagot: mali. 8. May pag-asa ang PWD at taong may natatanging kondisyon kahit sa tingin nila ay wala. Sagot: tama. 9. Imposibleng makisabay ang PWD o taong may natatanging kondisyon sa normal na pamumuhay. Sagot: mali. 10. Ang pagtulong kung may pagkakataon at kakayahan ay tanda ng kalinga at malasakit. Sagot: tama. Pagmumuni-muni. Balikan ang 15 susing salita na natalakay sa pagproseso ng pag-unawa at pumili ng 3 na nakaantig sa iyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Narito ang ilan sa mga halimbawang susing salita: pag-asa, tiwala, at pamilya. Kaugnay na paksa bilang 4. Iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagkalinga sa kapwang Persons with Disability o PWD at mga taong may natatanging kondisyon. Pangkatang pagtatanghal.
Magtanghal ng isang konkretong halimbawa ng pagkalinga at pagmalasakit sa PWD at taong may natatanging kondisyon. Itanghal sa buong klase bilang isang news reporter o isang minutong tula o isang kanta sa saliw ng leron-leron sinta o isang maikling dula. Markahan ang pagtatanghal sa nakapaloob na rubrics. Narito ang panggrupong rubric sa pagsusuri. Pinatnubayang pagsasanay, tama o mali. Ang mga sumusunod ay iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may persons with disability o PWD at mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang tama sapat lang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sapat lang kung ang pangungusap ay mali. 1. Mag-alok ng simple at mga kawang-gawang kilos. Sagot, tama. 2. Sigawan silang PWD at taong may natatanging kondisyon. Sagot, mali. 3. Palagi dapat isipin na sila ay espesyal at mga ibang tao sa pamayanan na dapat pahalagahan. Sagot, tama. 4. Tumulong dahil ikaw ay makikilala sa kawang-gawa mong ipapakita sa kanila. Sagot, mali. 5. Huwag kailanman makipag-usap sa isang taong may natatanging kondisyon. Sagot, mali. 6. Igalang muna nila ikaw bago mo igalang ang kanilang personal na pangangailangan. Sagot, mali. 7. Paghingi ng payo sa kanilang mga doktor, tagapag-alaga ay hindi na kailangan. Sagot, mali. 8. Iwan sila sa mga sandali na hindi na sila madaling turuan at hindi mo na sila kayang magtiis. Sagot, mali. 9. Tanungin muna sila kung paano makakatulong at huwag basta makialam. Sagot, tama. 10. Maghanap ng mga pagkakatulad bago mag-isip tungkol sa mga pagkakaiba. Sagot, tama. 11. Handang makinig sa kanila ng may habag at malasakit. Sagot, tama. 12. Suportahan ang mga kawang-gawa sa lipunan na naglilingkod sa may kapansanan. Sagot, tama. 13. Huwag dapat tulungan ang mga PWD at taong may natatanging kondisyon dahil may batas para sa kanila. Sagot, mali. 14. Igalang ang batas trapiko para sa mga PWD tulad ng pagbibigay daan sa mga pampublikong tawiran. Sagot, tama. 15. May biyayang matatanggap ang kabaitan sa pagkalinga at malasakit. Sagot, tama. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Pamagat o titulo at iyong pangalan. Narito ang rubric o basehan ng pagmamarka.
Ika-4 na araw. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. 1. Ang mga taong may kapansanan ay may karapatang maprotektahan. Sagot? Check. Ang mga taong may kapansanan ay may pantay na karapatang maprotektahan gaya ng sinuman. 2. Napakahirap samantalahin at abusuhin ang mga may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon. Sagot? Tama. Ang pagsasamantala at pang-aabuso sa mga may kapansanan, may sakit, nakatatanda o may natatanging kondisyon ay hindi lamang immoral kundi labag sa batas. 3. Kailangang gumawa ng batas para matulungan ang may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon. Sagot? Tama. Mahalaga ang paggawa ng batas upang masiguro ang sistematikong tulong at proteksyon para sa mga may kapansanan, nakatatanda at may natatanging kondisyon. 4. Matutulungan lamang ang mga may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon ng kapwa nila kauri. Sagot? Mali. Hindi lamang kapwa nila kauri ang makatutulong sa kanila. Lahat ng tao, bata, matanda, may kapansanan man o wala ay may kakayahang magpakita ng malasakit at pagkalinga. 5. Para sa mga nasa baitang 5, hindi malinaw na maiintindihan ang pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit. Sagot? Mali. Dahil sa baitang 5, marunong na silang umunawa ng tama at mali at kaya na nilang magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng simpleng pagtulong sa iba. Balik-tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Halimbawang sagot. Nauunawaan ko ngayon na ang simpleng pagtulong, pakikinig o pagbibigay ng oras ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang dignidad at kaginhawaan. Natutuhan ko rin na ang kabutihang asal ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng buong lipunan. Sa bawat pagkakataon na ako'y makikisama, makikibahagi at magpapakita ng respeto, pinapalakas ko ang diwa ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan sa kabutihang asal sa aralin? Halimbawang sagot. Napagtanto ko na mahalagang maging mas mapagmatyag, sensitibo at handang tumulong sa kapwa, lalo na sa mga may kapansanan o kakaibang kalagayan. Dapat kong iwasto ang pagiging tahimik o walang pakialam sa mga sitwasyong nangangailangan ng malasakit. Payo ko, kaibigan ko. Anong payong mabuting asal o tamang gawain ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ginagawa niya? Markahan ang pagsasanay ayon sa rubrik na nakapaloob. Una, binibigyan ng pagkain. Ang payo ko, maganda ang ginagawa mo, kaibigan.
Ang pagbibigay ng pagkain ay isang anyo ng pagkalinga. Ikalawa, hihikayating mag-mall. Ang payo ko, mabuti ang layunin mong mapasaya sila, pero mahalagang isaalang-alang kung komportable sila sa ganitong lugar. Pangatlo, inaalalayan. Ang payo ko, tama yan. Ang pag-aalalay ay isang konkretong pagpapakita ng malasakit. Patuloy mong gawin ito, pero huwag kalimutang tanungin kung paano nila gustong tulungan. Mahalaga ang paggalang sa kanilang kakayahan at dignidad. Pang-apat, palalaruin ang cellphone mula umaga hanggang sa gabi. Ang payo ko, kaibigan, baka hindi ito nakabubuti. Ang sobrang paggamit ng cellphone ay maaaring makaapekto sa kalusugan, lalo na sa mata at pag-iisip. Panglima, binibigyan ng regalo. Ang payo ko, napakabuti ng iyong layunin. Ang pagbibigay ng regalo ay nakapagpapasaya, pero mas mainam kung ito ay may kahulugan, kapaki-pakinabang sa kanilang pangangailangan. Rubrik sa pagmamarka ng sagot. J.S. From Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Narito ang inyong sasagutan sa inyong kwaderno. Kung ilalarawan ang emosyon ko sa buong araw, ito ay masaya, malungkot, nagagalit, nagugulat, natatakot, naiinis. Lagyan ng isang check ang akmang emosyon. Friday, Monday, Tuesday, Wednesday at Thursday. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!